Hindi ka basta-basta yung kapag tinulak ka mga kapatid, hindi ka titinag. Hindi matitinag. Pag tinulak ka, nandiyan ka lang. Tinatawag na patigasin mo yung sarili mo. At pag pinag-usapan pamilya mga kapatid, hallelujah, kinakailangan matapang at matigas tayo. Amen. Palakpakan natin natin. Praise God. So, self-confidence, kumpiyansa siya sa sarili niya. Alam niya kung anong ginagawa niya. And the word courageous mga kapatid, or magiting sa Tagalog, is mangahas, mapangahas sa Tagalog pa mga kapatid. Courageous is the quality of mind and spirit that enables person to face difficulty, danger, pain, circumstances without fear. Okay. So ito daw mga kapatid ay kwalidad ng kaisipan natin at espiritu natin na it enable a person, sabi niya, na pwede niyang gawin ang isang tao na kapag ikaw ay humaharap ng kahit na anumang kapahamakan, tinatawag na karamdaman, o whatever circumstances, mga kapatid, you are without fear. Hello, everybody? Amen. Okay. Sinong nanay dito na matatakutin? Wala, mga kapatid. Ang mga nanay, palaban yan, mga kapatid. Hello? Dapat ipaglaban ang pamilya. Kapag ang asawa mo nangapit bahay, sagutin mo yung kapitbahay mo. Hello, everybody. Para magising kayo, ha? Okay, remaining strong for the family. Sabi niya dito, mga kapatid, another is great courage gives you the ability to put aside your fear. So ito yung mga circumstances, mga kapatid, lalo sa ating panahon ngayon. Amen. Ang ating pananampalataya ay talaga pong ito ay isa sa pinakamahalaga sa atin ngayon. Our faith and of course our family. One of the closest, mga kapatid, in the heart of God is family. And that's why the devil is nandoon yung tinatawag na he's doing everything to destroy family. Amen. Bakit, mga kapatid? If he destroy family, of course, he destroy the children. Amen. Mga kapatid. Kaya nga, ang palagi niyang, minsan, mga kapatid, ang palagi niyang binabantayan, either yung mag-asawa, mag-away sila, mag-separate sila, at pagka gano'n ang nangyari, mga kapatid, Children. ang mga bata ay parang pasang sisiw, hindi nila alam kung ano gagawin nila. And that is the main goal of the devil. Pero sa umagang ito, mga kapatid, let us remain strong for the family. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let us be strong. Sabi niya rito, being strong and courageous are the very elements that Joshua needed to have in the next 40 to 50 years in his life. Strength and courage were needed by him to accomplish the purpose of God in his life, and these are the same virtues that we need today. So, itong talatang ating nabasa, mga kapatid, it's talk about Joshua. Ang sabi niya sa notes natin, in order to accomplish in the duty and purpose of God in our family, gain victory and achievement blessing that God has promised, we need to be strong. Now, how to be strong, mga kapatid? Paano tayo magiging matapang, tinatawag, mga kapatid, na malakas? Paano natin protektahan ang pamilya natin? Sa totoo lang, mga kapatid, itong panahon natin ngayon, ang daming naglipaan ng kakaiba. Hello, everybody. Amen. Sinabi natin kakaiba, mga kapatid, kakaiba sa paningin natin. Wala noon ng mga panahon pa nung mga kabataan natin. Amen. Kakaiba, in a sense, mga kapatid, na ang technology ngayon ay napakabilis, mga kapatid. Napakabilis mang-scam ngayon. Napakabilis na ang ating mga anak, mga kapatid, ay nalalayo. Bakit? Dahil sa technology ngayon. Amen. Now, how to be strong, mga kapatid, sa ating pamilya? Paano tayo tinatawag na maging matapang, malakas, at magiting? Paano natin haharapin, mga kapatid, yung mga bagay na kung saan ay tinatawag, mga kapatid, na maprotektahan natin? Of course, ang family natin, they are precious, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, in Joshua 1:3, mga kapatid, dyan sa notes nyo,
In every place that the sole of your foot shall tread upon that I have given you, as I said unto Moses, this is a promise of expansion and claiming of territory. Mga kapatid, meron tayong mga tinatawag na teritoryo. Hello everybody. Amen. Nung tayo ay nagsipag-asawa, mga kapatid, at ikaw ay tinatawag na nandoon sa teritoryo ng biyanan mo. Hello? Hindi mo teritoryo yun. Hello, everybody. Now, nandoon tayo, mga kapatid, na yung teritoryo na tinatawag dito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon kung paano ako sumakay Moses, ganun din sa'yo. So ito, mga kapatid, ang ating pong tatandaan. Ano man ang mangyari, saan man tayo lagay ng Panginoon, saan ka man naroon, manatili ka, mga kapatid, na hahawak sa tinatawag na pangako ng Panginoon. Dahil kung anong ipinangako niya sa mga propeta niya, sa mga disipulo niya, hanggang sa ngayon, siya pa rin yung Diyos na nangako na hindi siya nangiiwan, mga kapatid. Amen. As long as you know how to obey. Amen. Yung mga tinatawag na salita ng ating Panginoon. So sinabi niya yun kay Joshua, mga kapatid, na kinakailangan i-claim mo o angkinin mo yung teritoryo na yan. Actually, mga kapatid, maraming tinatawag sa panahon natin. We thank God dahil sa itong panahon natin ay panahon ng tag-ani. Hello everybody. Ito na yung panahon na prosperous, mga kapatid, ang paglilingkod na sa Panginoon. Hindi kagaya ng mga panahon namin. Ng panahon namin, mga kapatid, may mga kasama akong worker dito noon. Pakita sa kamay. Back 1980s yan, yung mga kapatid. Oh. May mga edad na kami. Back 1986, mga kapatid. Na kinakailangan, mga kapatid, yung territory mo, especially pag sinabing territory, mga kapatid, may kanya-kanyang territory tayo, especially sa ating pananampalataya, mga kapatid. And especially pagdating ng family natin. Now, lahat tayo nandito, mga kapatid, mayroong tayong pamilya. How to protect our family, how to make our family strong, mga kapatid, sa pananampalataya. Alalahanin natin, mga kapatid, na ang mga bagay na ipinagkatiwala ng ating Panginoon sa atin, especially ang pamilya natin, mga kapatid, kinakailangan mong ipaglaban ang pamilya mo. Minsan may family tayo na hindi lahat ng anak natin mabait. Hindi lahat ng asawa niya mabait. Hello? Lahat ng asawa mabait, sabihin ako yun. Ang kamay mo, wagay-way mo. Dapat proud ka. May asawa kang mabait. Ngayon, kung may asawa kang hindi mabait, you have to fight for it po rin, mga kapatid. Hindi dahil sa hindi siya mabait, ipamilay mo na. Sige, sa'yo na yung asawa ko. Walang ganoon. Lalo mananampalataya tayo, mga kapatid. Kinakailangan alamin mo yung teritoryo mo. Alangan namang mas matapang pa ngayon yung mga, alam niyo na? Ha? Alangan mas matapang yung mga third party ngayon, mga kapatid. Ha? Oh, thank you. Thank you, sis. At least may sumasinayon. Ha? Totoo yun, mga kapatid. Minsan yung asawa nyo, mga gwapo kasi. Ha? Mga gwapo kasi yung mga asawa nyo. Kaya minsan, mga kapatid, lalo na kapag may ka-text, may ka-chat, at sabi kanina ni Mr. Allen, kapag hindi kayo nagsabi ng I love you at may nagsabi ng I love you doon, so of course, sasagot siya ng I love you doon. Ay, hindi ka nagsasabi. Pero alam niyo, mga kapatid, habang tayo ay nagkakaedad sa paglilingkod sa ating Panginoon, na sometimes hindi natin nakikita yung halaga ng pamilya, pero nais kong sabihin sa inyo sa tahapon ito, mga kapatid, na kinakailangan maging matapang ka pagdating sa pamilya mo, mga kapatid. Either ang anak mo medyo may pagkasalbahe, mabait, kinakailangan tayuan mo dahil pagdating ng panahon, mga kapatid, ang pamilya na yan, mananatiling pamilya, mga kapatid. Walang sino mang pwedeng tinatawag na ikaw'y maglayo sa'yo. Amen. Kinakailangan maging matapang tayo para sa pamilya natin, mga kapatid. Na para bagang wala kang kinakatakutan. Hello, everybody. Praise God.
Diyan sa notes ninyo mga kapatid, mababasa niyo itong mga tinuturo ko. Maaaring hindi man siya tinatawag na magkakasunod. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, nakikita natin napakalapit na ng Panginoon. Sobrang lapit na ang Panginoon mga kapatid. Yung mga dating hindi nangyayari na ngayon. Amen. At makikita natin yung nangyari sa Libya mga kapatid na talagang makikita mo yung mga broken heart na mga pamilya na ang buong pamilya nila nadaganan sa earthquake, ang iba na ng baha, how many thousands ang namatay mga kapatid. And of course, sino ba naman mga kapatid ang tinatawag na mawalan ka ng pamilya, masaya ka pa? Siguro yung parang galit ka na sa biyanan mo, pagod na natay ka, pero hindi mga kapatid. Hello everybody? Hello? Dahil sa totoo lang, ang biyanan pamilya ka rin. You will consider it as a family. At matututunan mo yan mga kapatid na tinatawag na ipaglaban. At natututunan mo mga kapatid na may mga bagay na natututunan tayo sa lahat ng mga bagay na mga tinatawag na pagkakamali. Bakit mga kapatid? Ang isang pamilya, ito ay ipinaglalaban mga kapatid. Meron tayo tinatawag na teritoryo. Sa bahay ko mga kapatid, meron tayong small territory. Amen. Sa pananampalataya, meron din mga kapatid. Amen. Dahilan sa kung titingnan natin mga kapatid in Ephesians chapter 6, dito sa notes ninyo, ang example dyan na territory ay yung aso. Kapag dumumi ang aso mga kapatid at namuin na yan, na yung lugar na yun ay mayroong ibang pumihi, hindi na siya pupunta roon. Pero parang hindi yung mga kapatid kasi minsan binabantay ko yung mga aso ko eh. Pag may umihi na isa doon, susunod din yung isa. So, ibig sabihin mga kapatid, it's not really, itong example na ito ay, to mga kapatid, dahil kapag territory ka mo, territory ko to, huwag kang pupunta rito. Malilintikan ka sa akin kapag ka pumasok ka. Kaya nga mga kapatid, kapag may mga tinatawag tayo, hindi pagkakunawaan minsan at hindi mo alam yung mo, at papasok ka sa bahay ng may bahay. Pwede ka nilang territory nila yun eh. Yung halimbawa, mga kapatid, may nag-away ang mga anak ninyo, sinumbok yung anak mo, pinuntahan mo yung anak niya doon sa loob ng bahay nila. Ay, hindi ba pwedeng doon? Territory na yun eh. Hello, everybody. Amen. And in our spiritual life, mga kapatid, mayroong teritoryo, mga kapatid. In Ephesians chapter 6, itong sabi niya, mga kapatid, finally be strong in the Lord and His mighty power. Put on the whole armor of God so that you can take your stand against the evil sins. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So, ibig sabihin, mga kapatid, sa pagwawakas, sabi niya, magpakatibay tayo, magpakalakas tayo, maging matapang tayo. At magpakalakas ka ng kalakasang galing sa Panginoon, sa dakilang kapangyarihan ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Dahil ang pakikipaglaban ng mga tao, hindi, ay sabi niya mga kapatid, hindi ito ay sa laman, kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito. Nawalan niyo mga kapatid, may kanya-kanyang teritoryo kasi sila. Amen. Sa isang tahanan, mga kapatid, mayroong pinapadala dyan ng demonyo para gambalain kayo. Mayroong tinatawag, especially mga kapatid, yung mga bahay na matagal na hindi natirhan, may mga evil forces doon. Kaya nga, in reality, mga kapatid, na kapag pumasok ka doon, parang kinikilabutan ka. Ang balahibo mo tumitindig, mga kapatid, parang pakiramdam mo may sumusunod sa'yo. Bakit? Hindi flesh and blood ang kalaban natin, kundi spiritualities, mga kapatid. Ang pakikipagbaka natin ay pakikipagbaka ng mga espiritu. At sa totoo lang ngayon, mga kapatid, naglipakan sila. Amen. Minsan, mga kapatid, ang ating mga mahal sa buhay ay ginagamit din
Kahit sino na lang. Why? Mga kapatid, dahilan sa kukunti na ang oras siya. Pero paano mga kapatid, how to claim your territory? Paano mo i-claim ang territory mo, mga kapatid? Every time, mga kapatid, sa family nyo, I hope every one of us ay ginagawa natin ito sa ating mga anak, mga kapatid. Amen? Every time na matulog kayo o bago kayo, tinatawag na mahiga, magkaroon kayo ng prayer devotion ninyong mga anak. Amen. I-try niyo mga kapatid na bahiran ng dugo ng Panginoon ang paligid niyo, ang mga anak niyo. Bakit mga kapatid, sa panahon ngayon kahit mananampalataya tayo, very deceptive ang kaawa. Amen. Amen. Siguro alam niyo naman yung viral na si Senior Aguila. Hello everybody. Sino nakakilala kay Senior Aguila? Amen. Amen. Narinig niyo na? So wala dito na hindi nakarinig kay Senior Aguila. So gaano siya ka-deceptive mga kapatid? Iniisip ko gaano ba katuso itong tao na ito na ang dami niyang napasunod. At itong mga kabataan na to, itong mga underage na mga kabataan ay iniaasawa niya doon sa mga malalanda. It is a devil force. Hello everybody. Amen. Napakalakas na tinatawag mga kapatid ng pwersa ng demonyo ngayon. Pero nais ko sabihin sa inyo na mas malakas pa rin ang ating Diyos, mga kapatid. Kinakailangan lamang na i-claim mo yung power and you have to claim your territories. Amen. Jesus. Alam niyo mga kapatid, lagi kong sinasabi sa church, sa mga namin, mga kapatid, na kinakailangan nating lumaban, kinakailangan nating manalangin, kinakailangan nasa connection tayo. Yung connection natin palagi ay nasa source, walang iba kundi ang ating Panginoon. Yung mga mahal mo sa buhay, na kung saan isa-isang pumupunta sa impyerno, hahatakin lahat natin sila palabas sa impyerno. Bakit mga kapatid? Hindi pa teritoryo ng demonyo yun, teritoryo ng ating Panginoon. Pinasok na niya mga kapatid ang impyerno. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, ang susi ng hadis ay nasa atin. So we have the power mga kapatid. We have all the power to claim our territories, our families. Hello everybody. Yung panahon na hindi tayo mga kapatid, yung magmamaktol ka na lang, bahala na lang siya, yung tigas na ulo niya, hindi. Kasi minsan may galing mo paybay ang kiti. Dumating na din ako sa ganon mga kapatid. Sabi ko, ibahala siya sa buhay niya. Kung mamatay siya, mamatay na lang. Pero mga kapatid, habang tumatagal ka, habang ikaw ay lumalago o lumalawak doon sa pagtitiwala mo, pananampalataya mo sa Panginoon, darating yung time na, Lord, patawarin mo ako. Kasi minsan, nilip up natin yung mga mahal natin sa buhay. Pero nung ginising tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, hindi pala kinakailangang ipaglaban mo. Kahit doon sa pinakatulog na para bang imposible. Pero pagdating sa Panginoon, and you connect to God. Mga kapatid, kumonekta ka sa Panginoon, mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoon sa mga tao na yon, ang Diyos ay gumagawa ng himala, mga kapatid. Hallelujah, because He is the God of impossibilities. Hello, everybody. As conquerors, we need to claim our territories. Territory natin ito, mga kapatid. Pagdating sa kung saan sabi ng Panginoon, Joshua, lahat ng apakan ng iyong paa ang tinin mo. Alam niyo mga kapatid, gawin niyo yun. Pag-pray niyo sa Panginoon, salamat niya sa Panginoon, mga kapatid, lahat ng salita at pangako ng Panginoon, kapag gamitin natin ito, may kapangyarihan siya. Bakit? Ang Diyos natin, mga kapatid, sa Kanya lahat. Lahat ng tungtungan ng paa mo, sa Kanya yan. Pero huwag mo na maangkinin lahat. Hello? Angkinin mo lang, mga kapatid, yung kaya mong protektahan. Si Joshua, mga kapatid, amen, kilala natin si Joshua. Isa sa mga million na inilabas doon sa original na inilabas ng Panginoon sa Egypt is Joshua. Kaya nga remaining strong.
Because only Joshua and Caleb is the original survivor that came out from Egypt. Sila mga kapatid yung nanatiling matibay sa kanilang pamilya. Marami silang dinaanan. Maraming battle si Joshua mga kapatid, but he remained strong. Ang sabi nga niya, as for me and my house, we will serve God. Kaya naririnig natin yun mga kapatid, as for me and my house, we will serve the Lord. Pero, paano mga kapatid pag dumating yung mga pagsusubok na parang bagang bibigay ka na? Hello? Mahirap maging nanay, di ba? Mahirap. Mahirap maging nanay, mga kapatid. Mahirap kung lalo na kung sa'yo lahat ang isipin. Isipin mo yung anak mo, palilikuan mo, tas buntis ka pa. Tapos wala lahat, mga kapatid. At minsan is darating yung punto na sasapat lang yung meron ka. Pero mga kapatid, huwag natin kakalimutan yung mga patotoo ng mga marami. At patotoo na rin natin, mga kapatid, nung tayo ay nanatiling matibay, malakas sa ating Panginoon. Alam mo lang naman ang isang lugar kung saan, mga kapatid, ang lahat ng bagay na ito ay makasagutan ay doon sa presensya ng ating Panginoon, na uupo ka doon, hallelujah, at sasabihin mo, Panginoon, makipagbaka ka sa pamilya ko. Lord, ikaw ang kumatagpo sa lahat ng pangangailangan namin. Ikaw, Panginoon, ang nangako ng lahat ng mga bagay. Magmula noon hanggang sa ngayon, Panginoon, dumaranas kami ng mga bagay na pagsubok at kahirapan, pero hindi habang panahon, dahil mayroon ka, O Diyos, hallelujah, na nagkakalog ng lahat ng mga bagay. Palagpakan natin ang ating Panginoon. Never give up sa ating pamilya, mga kapatid. Huwag natin i-give up ang pamilya natin. Amen. Kundi ipaglaban natin. Actually, meron kami isang young people, mga kapatid, at napakatahimik niya. Sobra, mga kapatid. Pag hindi mo kakusapin, hindi yan magsasalita. Mabait siya kung sa mabait. Pero alam niyo, mga kapatid, sabi ko sa inyo na ang demonyo, kung meron siya talagang gagawin is, he always deceive people. Right. At sinong makakala? Nag-aral siya dito sa Dagupan, mga kapatid. Itong young people namin na ito. He's just 19 yata. 19 or 19. Katatap ko 19 lang siya, mga kapatid. Dahil kami ay nung kasama namin siya nung nag-18 siya. 19 years old, mga kapatid. At kapag titignan mo itong batang ito, parang nasa lang siya. Ay, napakabatang nangyayari. Alam niya, mga kapatid, isang pangyayari na I do believe that this is the scheme of the devil, mga kapatid. Alam niyo, supposed to be uwi siya para mag-church. Sabado uwi siya, Sunday nandun siya sa church. Pero may nagyayan ng mga kaibigan sa kanya. At isa sa mga kaibigan niya, na mayroong kaibigan, mga kapatid, na nakachat niya, just one stand. Nung namasyal sila, pinunta siya sa inn. Parang wala sa sarili. One stand, mga kapatid. Vision. Ganyan kadisip ang mundo. Ganyan sa panahon natin, mga kapatid. Yung tinawag sa akin namin, nung isang yung people namin, Pastor, may problema kami. Anong problema? Sabihin ko kapatid sa bukas sa church. May binanggit, mga kapatid, tinaramisan, pumunta ako doon. Sabi ko, ano man nangyari? Mahal ka ng pagmamahal ka namin. Ipaglalaban natin. At alam niyo, mga kapatid, nung tinawagan nila yung lalaki, sabi niya, kung ayaw nyo, di pa kayo niya yung bata. You see, ganyan, mga kapatid, ang mga panahon natin, ang mga kabataan natin. Pero salamat sa Panginoon, mga kapatid, ngayong panahon na ito, it is the love of God. Hallelujah. Yung pag-ibig ng Diyos na nasa sa atin, mga kapatid, ang siya nating iyakap sa pamilya natin. And thank God, nung nangyari yun, mga kapatid, nandito ang kanyang tatay na nasa Saudi. May sakit sa puso din yun. Kaya, at that time, sabi ko, I was there. Alam ko kung ano ang kahirapan niyan, pero ito yung bagay.
sabi ko, sa young people namin, itiwala natin sa Panginoon. Amen. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Yung mga kamag-anak nyo, kapitbahay nyo, pag-usapan ka, we don't care. What we care is may Diyos na mangangalaga pa rin sa atin. Nagkamali mga kapatid. Pero pag nagkamali mga anak natin, hindi dapat ipagtatabuin. That is the time, anak. Hindi dahil mga kapatid, dahil mga manipulate natin, hindi. Kundi, anak, ano man ang nangyari, mahal ka namin. Hindi ka namin pababayaan. Susuportahan ka namin. Ilalapit namin ang batang ito sa pagkatalam niyo mga kapatid. Ang gwapo ng anak niya. Nanganak siya ng Monday. May picture nga kami. Ako yung unang doon. Ang gwapo. Ako ang nagpangalan. King Chavez. Alam niyo nga kapatid, sabi ng nanay niya, Pastor, salamat. Salamat ko yung sinabi ko. Yung mga kapatid ko, mga kapagpanan ko na ayaw kaming kausapin nung nakita nila yung bata. May bumili ng pampers, may bumili ng milk, may bumili. So mga kapatid, as long that we are strong, kung ang mga tao man, ano man ang sabihin nila, wala tayong pakialam. Ang pakialam natin, iingatan natin ang pamilya natin, ilalagay natin sila sa kamay ng ating Panginoon. Ayaw natin mga kapatid ng pariwara. Mayroon pa rin Diyos na nangangalaga mga kapatid. At tayo pa rin mga kapatid, hallelujah, ay magiging matagumpay sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos mga kapatid. Hallelujah. Our families are under attack by drug addiction, teenage pregnancy, alcohol, pornography, rebellion. Nangyayari yung lahat mga kapatid. Pero one thing for sure mga kapatid, kung mayroong isang ina na matapang mga kapatid at ipaglalaban ang pamilya niya mga kapatid, I believe na tatayuan ka ng Panginoon, aayusin ng Panginoon ang pamilya mo. Yung asawa mo na dati, asawa ng iba, ibabalik siya ng Panginoon mga kapatid. Tanggapin mo lang siya dahil asawa mo pa rin siya. Ito. Dahil mahirap yung asawa mo, naging asawa mo. Nangaso ako. Mahirap yun. Yung ikaw mag-isa ka, umiiyak ka, tapos naisip mo yung asawa mo nasa piling ng iba. Mahirap yun. Eh kung wala ka lang sa Panginoon, ikaw na si Andres, sabi ng kasyo. Hello everybody. Amen. Pero alam niyo mga kapatid, yung ninang ko, pilit talaga ako. Yung ninang ko mga kapatid, grabe yun. At marami akong natutunan, at marami akong nakita mga kapatid, marami akong alam ng mga experience. And I really appreciate God na itong mga babae, ito ang tatapang nila. Ninang ko mga kapatid, she never give up hanggat hindi bumalik ang asawa niya. Yung asawa niya nasa Japan. Nung pumunta siya sa Japan, sinundan niya yung asawa niya. Pagkasama sila. Nung babae niya doon sa kwarto. Tatlo sila, Sister Kay. Tatlo sila sa kwarto. Tapos ang tagaluto nila, tagabigay ng kape, yung original. Lagyan ko ng Clorox. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Kapatid, sabi niya, anak, alam ko si Nino mo babalik. O, sige Nina, naniniwala ko dyan. Naniniwala, ay grabe mga kapatid, taon. Minsan umiiyak siya sa akin. Grabe, pastura, sabi niya. Kaso, siya pa'y tiglaban ni Bato da. Siya pa'y tigluto ti kanunda. Pagsilbiyak kita. Tinanong ko pala ko na hello, kaya yun? Pero mga kapatid, iba yung tapang niya mga kapatid, nagawa niya yung dahil sa pamilya niya. At alam niyo ba mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kahit na gaano katagal, ang original pa rin. Wala kahit sa'yo, original pa rin. Kaya yung magsawa dyan, yun nga lang, kung pinagsawaan ka, babalik sa'yo. Hello? Mahalin mo pa rin, kasi asawa mo
body. Why? Remaining strong for your body. Remaining strong. Ayan na si nanay ko, si mami ko yan, o. Talaga yan, mga kapatid. Okay lang ba, mami? Ilang babae yung asawa niya, mga kapatid? Uy, hindi ako nag-iip. Oo, kasi driver, si daddy tawag ko. Si daddy driver, ang gwapo. Ang gwapo yung asawa ni nanay. Ni mami. Kailangan mga kapatid, hindi lang siguro 10. Pero saan siya ngayon? Nandun sa pili ng original, mga kapatid. Manalangin ka lang, lumuhod ka. Panginoon, ayusin mo ang pamilya ko. Hindi ko i-give up kahit ang asawa ko, babaero, Panginoon. Ako pa rin ang original. Lord, pinaspasan mo ang aming pagsasama. Ibalik mo siya. Amen. Pag binilagyan mga kapatid. O parang kaso yan. There ang gusto mo. Siya kung malutog yan ang tigawin mo. Siyempre mga kapatid, mabawi siya. Ito yun. Lahat tayo may karanasan dito. Pero hindi tayo give up pag pinag-usapan ng pamilya at mga anak, mga kapatid. Kinakailangan kilabas mo. Dahil sa ating mga kababayan, mayroong tapang dyan na hindi mo pa nakikita. Pag nakalabit yan, mga kapatid, nakalabit yan, sigurado kung may lalabas sa'yo. Para kang, alam mo kung ang kaaway natin, sabi niya, he's like a roaring river. O diba? Nanak ko siya, mga kapatid. Bakit? Mas matapang, mas malakas, mas malaki ang Diyos natin. Hallelujah! You have to be strong. Yung nakaranasan sa mga anak natin, mga kapatid. Hallelujah! Sorry na. Minsan nag-i-enjoy tayo sa church, yung mga anak natin, andun lang sa labas, mga kapatid. Keep praying. Keep praying. Sabi ko nga, mga kapatid, sa mga anak ko, sabi ko doon sa anak ko, bumalik na kayo sa Panginoon. Dahil panahon na ngayon ng tinatawag na harvest time. Salamat ako sa Panginoon, mga kapatid, dahil lang sa grabing, buhay ko. Hindi lang masalimuot, maulam pa. Maulam pa, mga kapatid, na para bagang hindi mo na makikita yung sinag ng araw. Pero salamat sa Panginoon, manatili ka lang, magtiwala ka sa Panginoon, manalangin ka, maging matatag ka, ilapit mo sa Panginoon yung mga bagay na hindi mo kayang ayusin, aayusin ng ating Panginoon. At dahil, mga kapatid, magiging masaya kayo. Bakit? You have your own territory. Kala niyo Kristiyano ako, kaya ko rin to. Siyempre mga kapatid, ilan natin sa season natin. Tapos ibabalik ko din. Kinakailangan mga kapatid, mga nanay, kinakailangan din na yung tinatawag mga kapatid na minsan kasi padalos-dalos tayo. Yun yung nanay na, alam mo, pagka nagalit ang nanay, minsan talaga, kanina sabi ni Sister Arlene, ako nga lang daw pinakamalak sa loob na nagsabi, ang pangit na talaga nun. O mga kapatid, ayan na ang sisip ko. First time ko nakita yan, mga kapatid, sa Baguio. Ang payat niya, ganyan siya, oh. Ulog yung buhok niya. Parang yung mga ita. O, yun siya sa totoo. Sorry mga kapatid, ganito lang kasi ako magsalita sa totoo. Kapag hindi niyo ako kilala, talagang, sabi ko naman, alam mo. Pero, this is me. Yung mga nakakakilala sa akin, mga kapatid, you will enjoy my company. Dahil, may sasabi lang ako minsan na totoo. Ayoko, hindi ako nagsisinungaling na tao. Kung ano yung sinabi ko, mga kapatid, I don't like, I hate liars. So, ganun ako kaporta. Nung nagka-close na kami, kasi ino-observahan ko, kasi nakita ko si Pastor Robert, maputi siya, pero kalbo na rin. Meron siya kalbo na rin. Kasi nakita ko, ako anak niya si Jess, mga kapatid. Itang sa akin, Jerry. Ang pinangatanang gusto na. Ang pangit kasi na naman mga kapatid.
ko yan. At yun mga kapatid, kinakailangan tayo, may mga panahon na we have to be, mga kapatid, umupo tayo sa pamilya natin. Na kinakailangan mayroong, alam ko yung may mga pagtitipon sa pamilya. Na itong mga kapatid, yung minsan naminis ng marami. Okay, kayo lang nakakalam kung ano yung mga ugali ng mga anak ninyo. Kasi mga kapatid, may kanya-kanya tayong ugali. Kung alam niyo yung tinatawag na klase ng temperament ng tao, mga kapatid, ang temperament ng mga tao na phlegmatic melancholy, ang hirap mo silang mag-please. At kung may mga anak kayo na gano'n, mga kapatid, try niyo palagi na abutin sila. Dahil yung mga anak na matahimik, delikado yan. Delikado. Pero hindi ibig sabihin you will give up on him. Kinakailangan alamin mo lang yung kiliti niya. Kinakailangan mga kapatid, alamin mo lang kung anong weakness and strength ng anak mo. Bakit mga kapatid? Dahil baka hindi mo alam na meron na palang hindi magandang nangyayari sa kanya. At ito mga kapatid, pag sa pamilya walang iwanan. Amen. Hello everybody. Amen. Walang iwanan sa pamilya mga kapatid. Praise God. Dahil kapag may naririnig ka na hindi maganda sa pamilya mo, nasasaktan ka, pero hanggat kaya mong i-carry ito at itulog sa Panginoon, iyak mo sa Panginoon, mga kapatid, one of these days, sabi nga ng Panginoon, that God will be the one to fight for us. Hindi natin kailangan gumawa ng mga bagay para magiganti. Manatili ka lang sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Ang kalaban natin, may teritoryo siya eh. Yung kalaban natin, hindi natin siya nakikita. So, kinakailangan mga kapatid, for you to be sensitive na, diba, asawa mo, mga kapatid, masisens mo na nalabig na siya sa'yo. Masisens nyo naman yun eh. Diba? Yung dati, ang masisens nyo kapag malabig ang asawa nyo, delikado din yun. Diba? Yung dati niyang hindi ginagawa, tapos, may padala-dalang bulaklak sa'yo, may dalang tsokolate sa'yo, delikado yan. Pag masid-masid ka dyan. Ha? Kapag nagpaalam siya na, meron kaming overtime. Saan? Talaga? Saan nag-overtime nyo? May overtime nyo. Kinakailangan magbihis-bis ka ng mga kapatid para, at kailangan lumuhod ka. Bakit? Baka may ginagawa ng hindi maganda. Dalawa lang palagi yun, mga kapatid. Yung deception ng kaawa. So, kung titingnan natin, mga kapatid, bilang mga nanay, actually, kakaiba ang pagkagawa ng Diyos sa atin, mga nanay. Mas matapang yung nanay. Mas rescue tayo. Hello? Lahat na ng mga rescue, magkaway ng kamay. Kaway-kaway. Ibig sabihin ng rescue, ano ba yung Tagalog ng rescue? Ano siya mga kapatid? Magaling siya na, ano ba yung yung ano bang rescue ng Tagalog? Top. Ha? Delikado siya mga kapatid. Kapag gumawa siya, is alanganin, sa tingin mo alanganin, pero gagawin niya. Rescue siya eh. Yung hindi niya alam kung ano yung mangyayari, pero bakit niya pa rin. Bakit mga kapatid? Pinag-uusapan niyan, mahal mo sa buhay. Amen. Kaligtasan. Death and life, mga kapatid. Kaya nga, ang tinatawag na ang ating Panginoon ay nangako sa kanyang mga tinawag, mga kapatid, na ang pangako niya, hindi ko kayo iwanan. Kasi hindi kayo iwanan ng ating Panginoon. Pangako niya yan, mga kapatid. Dumating yung panahon na nanlamig ka, mga kapatid. Dumating yung panahon na umalis ka. Pero alam mo ba ng Panginoon nandyan lang? Dahil pangako niya, hindi kanya iiwanan. Hanggang sa dumating yung time, mga kapatid, na nahimasmasan ka. Bakit ko ito nagawa? Pero nung ikaw ay tumayo na, nung ikaw mga kapatid ay tinatawag na bumalik na yung malay mo, nandoon mga kapatid, nasasabihin mo, patay kung patay, amen. Ipaglalaban ko ang pamilya ko, amen. Kahit na anong mangyari, by faith, amen. Sabi nga dyan mga kapatid, now faith, it is our faith mga kapatid that will fight, amen. Kung hindi natin magawa sa tinatawag na laman at dugo, mga kapatid, isa lang, the Holy Ghost that is within us.
the best. Lumuhod ka palagi sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi niyan mga kapatid sa notes ninyo, you must fight for your family. Fight for your family. Do not let the enemy take them. Pull them out of the fire. In Jude chapter 1 verse 23, sabi niya, at ang iba'y inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy. At ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kaputan, pati ng damit na nadumisan ng laman. Ibig sabihin, mga kapatid, kahit hirap na, kahit may tinatawag na sa panahon natin, may kahirapan, marami tayong tinatawag na dinadaanan, kinakailangan natin hugutin sila. Hugutin natin sa mga kapatid doon sa lugar na kung saan patutunguhan nila. Dahil walang imposible sa ating Panginoon. Sabi niya dyan, mga kapatid, na ating gamitin ang kasuotang pangdigma mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal tayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin tayo nakatayo. Hello everybody. Amen. Sabi niya dito, you must enjoy this conference, revived and filled with the Holy Ghost, but you must not be content. If you are the only one in the church, while your children are in the world, you must not be happy. You must strive. Be not complacent, sabi niya mga kapatid, kung huwag tayong maging kampante, but fight for the battle for them. Amen. You must not give up or lose hope, or instead be strong and courageous. Ano uli ang courageous and strong, mga kapatid? Haharapin mo lahat ng mga kinakatakutan. Na kahit na anong sabihin ng tao, mga kapatid, we don't care kung anong sabihin ng tao, we don't care kung ano ang nangyayari sa mundong ito, doon nandito tayo sa mundo, mga kapatid. But what we care, mga kapatid, is kung paano natin ingatan, mga kapatid, yung pananampalataya na yan, na siyang ating tinatawag na faith, mga kapatid, na pinakahuling tinasandatan natin upang tayo ay makalabas sa mundong ito. It's faith. Faith is the substance of things of war. Ang pananampalataya, mga kapatid, na ito ang inaantay natin, yung bagay na pinangako ng Panginoon, ang langit upang makasama natin ang Panginoon, ang langit, mga kapatid, na makasama natin ang buong pamilya natin. So sa panahon natin ngayon, anong gagawin natin? We have to fight, we have to be strong, we have to be courageous, mga kapatid. Amen? Hindi tayo natatakot kung anong sabihin ng mga tao. Hello everybody. Amen. Praise God. Kundi, kagaya ng pananampalataya, mga kapatid, ni Jochebed, yung mother ni Moses, amen, kung paano niya pinotektahan ng kanyang anak ng mga panahon na nandoon na papatayin lahat. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, itong last days, remaining strong for your family. Amen. May mga asawa tayo dito, may mga asawa ba rito na hindi pa mananampalataya? Marami pa, mga kapatid. May mga anak ba tayo na hindi pa mananampalataya? Never give up praying God. Huwag yung bitawan sila sa Panginoon. Amen. Every time you pray, mention their name. Amen. Lord, alam mo. Dahil, mga kapatid, ang Panginoon ang nagtatakda ng panahon. Yung panahon na hindi mo ine-expect, na darating na lang isang araw, yung anak mo umiiyak, humihingi ng tawad sa'yo. Yan yung panahon, mga kapatid, na sinagot na ng Panginoon. Yung panalangin mo, yan yung panahon na maari yung battle na yon, na kung saan doon nalalaglag ang mga luhang tumutulo sa mga mata mo na hindi ka sumuko. Isang araw yung anak mong ipinapanalangin mo, makikita mo, Nay, sorry, Nay, patawarin mo ako. Asawa ko, patawarin mo ako. Bakit? You did never give up, mga kapatid. Ikaw na lang yung natitirang ikaw sa pamilya niyo. Amen. Hello, everybody. Nung ako ay tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, ang feel ko sa Panginoon, Lord, wala kang kukunin sa mga mahal ko sa buhay. Na hindi sila tumanggap sa iyo. Oh.
Alam niyo mga kapatid, it's a deal. Na alam ko, hindi ito tinatawag na hindi ito kakalimutan ng Diyos mga kapatid. Ang first mga kapatid na bunga ko sa pamilya namin, ang father ko. Ako ang nagpapayos. Mother ko binabisman ko bago sila namatay. Pamangkin ko, mga kapatid ko, ilan na hindi man pa sila ngayon mga kapatid, tinatawag na ganun ka-faithful. But yet, mga kapatid, salamat sa Panginoon, wala siya pang kinukuha sa pamilya ko na hindi tumatanggap mga kapatid. Bakit? Mayroong ikaw na nakikipagbaka, Lord, mahal ko ang aking mga mahal sa buhay. Nangako ka, Panginoon, you are the one remaining strong mga kapatid, kaya huwag kang bumigay. Kapag dumarating na para bang bibigay ka, alalahanin mo lang na mayroong isa na nasa taas na bumaba para hanapin ka. At nung mahanap ka niya, kapatid, pinalakas ka niya, ibinigay niya ang espiritu niya sa iyo. Amen. Hindi niya tinignan kung anong klaseng buhay meron ka, pero ibinigay niya yon mga kapatid. Ibinigay niya ang kanyang pangako, ang kanyang regalong banal na espiritu. So, within you, sabihin mo sa sarili mo, dito sa kaloob-loobang ito, mayroong kapangyarihan mga kapatid. Kailangan mo lamang ilabas, nanay. Kailangan mo lamang itong ilabas. Bakit? Ikaw, hallelujah, ay tinawag ng Panginoong kakaiba. Amen. Hello, everybody. Amen. Tingnan mo ngayon katabi. Sige. Harapin mo, magharap yung dalawa. Titigan mo siya sa mata. Titigan niya sa mata. Ay, ang tingin niya sa asawa niya. Sabihin mo, may nakikita ako sa'yo. Huwag niyo sabihin. Huwag niyo sabihin, nakikita akong muta sa mata mo. Ay, meron ba? Ay, kapatid. Ito talaga. Hanggang sa inyo, sa tagal ninyong naglilingkod sa Panginoon, may mga hindi pa kayo nakitang kapangyarihan. Amen. Tandaan niyo mga kapatid, kayo lang at kayo lang ang makakapagpalabas nito. Kapag ginamit niyo yung kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin. Remaining strong for our families. Kung titignan niyo ako mga kapatid, hindi ako ganito na. Every time na may pagsubok na dumarating sa akin, at nandoon ako sa Panginoon, sa presensya niya, mga kapatid, ang dami kong nadi-discover sa sarili ko na hindi ko alam. At naniniwala ko, ganyan kayo. Huwag lang kayong makontento mga kapatid sa 15 minutes, 30 minutes na nasa presensya ng Panginoon. Kung mayroon din lang kayong mga time mga kapatid, magbabad kayo sa presensya ng Panginoon. At pag nagbabad kayo sa presensya ng Panginoon, maraming bagay na ipapakita ang Diyos sa inyo at madidiscover nyo sa sarili nyo na hindi ka lang pala ordinaryong nanay. May kakaibang kapangyarihan mga kapatid. Bakit ikaw nanay ang siyang tinatawag na makikipaglaban sa pamilya mo ngayon? You must protect your family. Mga kapatid, ang tatay minsan is sumusunod lang mga kapatid sa atin dahil mas malaki ang boses ng babae. Tama. Amen. Yes, that's right. Oh, yes daw, right pa. So, hindi na natin inaandar ang mga asawa. Ang asawa niyo, ako wala ng asawa. Hindi natin sila inaandar. Pero mga kapatid, even our husbands, they recognize the power that is in us. Bakit mga kapatid? Kapangyarihan na ito ay nanggagaling sa ating Panginoon. So mga nanay, mga kapatid, you must be encouraged, my men, para mapalabas nyo ang kapangyarihan na yan.
magbabad kayo sa presensya ng Panginoon. At sasabihin ko sa inyo, darating sa mga susunod na araw bago bumalik ang ating Panginoon, mayroong tinatawag na grand celebration, mga kapatid, dahil yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kamag-anak na dating hindi ka kinakausap, oy sister, pinsan, na-miss kita. Sabi mo, thank you Lord, ito na yung prayer ko. Bakit mga kapatid, lumalabas na, amen, hallelujah, ang kapangyarihan na nagmumula sa ating Panginoon. Andyan lang, huwag niyong buruhin mga kapatid, and ye shall receive power, power, power. After that, the Holy Ghost is come upon us. There is power. Hello everybody, kung mayroong ulyon, mga kapatid, sermon mo, ikaw din maging tiger. Hello everybody, bakit? Tatakbo lahat ang mga masasamang demonyo. Bakit? Mas malakas ang Diyos natin. Hallelujah. We have to protect for our family, our children, hallelujah, our relatives. Bakit tayo na lang ang natitira ngayon mga kapatid? The Pentecostal, the Apostolic Pentecostal, baptized in Jesus' name, receive the Holy Ghost. Ang mga iba hindi na ngayon nag-experience, ang iba hindi naniniwala sa Holy Ghost. Only the apostolic people of God who have baptized, mga kapatid, in the Holy Ghost. Sabi ko, fight, fight, fight. Sabi ko nga, fight, fight, fight. Fight, fight, fight. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At yung fight, yung gaganon ka talaga, yung susuntok ka talaga. Sige, ready, 1, 2, 3. Fight, fight, fight. We have to fight for our family, mga kapatid. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat mga kapatid sa ating Panginoon at mga nanay. Hindi pa babalik ang ating Panginoon. Relax lang tayo. Magsama-sama ulit tayo. Amen. Meron tayo good reports na marinig. Pastor, Thank you, Lord. salamat sa Panginoon. Yung asawa ko, pumayat na. Wow. Amen. Amen. Hello. Ha? Pag-pray mo. Yung anak mo, tumanggap na sa Panginoon. Diba? Palagpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Woo! Everybody say, woo! Guys, maraming salamat sa Panginoon, mga kapatid. Palagpak muli sa Panginoon. God bless us all. Praise God! Amen! Hallelujah! Kailangan ipaglaban. Amen? Praise God. Paglaban pa natin sila. Hallelujah. So, meron pa. Amen. Praise God. At sa pagkakataon na ito, kapay ko aking muli. Ang kapay ko tinatawagan. Muli na ito, no? Ngayon, ng araw na. At habang nagtuturo ko mga kapayat ko yung si Mang Rubil, mga pastor's wife, pwede po sila doon kay Mang Arlene. Second po ba yun, Mang? Sa second floor po. Sa may mga, yung suka doon na orange, dividing po tayo. Ay, doon yung leaders. Amen. Palakpakan natin ang ating